Gumuhong bahay at mga nasirang tulay. Ilan po yan sa mga pinsalang idinulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinagip po ang mga residente na trap sa mga bahay na binaha, kabilang po ang isang buntis. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional Team. Na, padala, la, tumba. Unti-unting dumadaos-dos sa rumaragasang sapa ang mga lupa sa ilalim ng bahay na yan sa Maasim, Sarangani hanggang sa maya-maya. Tuluyang bumagsak ang bahay at tinangay ng tubig. Ligtas ang nakatira sa bahay na nakalikas daw bago ang insidente. Nagkumahog din sa paglikas sa mga taga-sitio Dabu, Barangay Nomo dahil sa pag-apaw ng ilog. Narescue doon ang isang buntis na manganganak na. Sa Purok Riverside sa bayan ng Glan, nilamon ng ilog ang ilang bahay kasunod ng mga pag-ulan. Maging ang puno ng niyog, natumba at tinangay ng tubig. Hala, dalak. Lumubog din sa tubig ang malaking tipak ng sementadong daan. Kaya inilipat ang ilang bahay para hindi maanod. Gumuho rin ang bahagi ng isang tulay sa Barangay Padido dahil sa lakas ng agos sa ilog. Nasagip naman ang isang lalaking natrap nang tumaas ang tubig sa ilog sa bayan ng Malapatan. Sa bayan ng Kiamba, nasira ang hanging bridge sa Barangay Gasi dahil sa malakas na hampas ng ilog kahapon. Nanawagan ang mga residente sa LGU para magkaroon ng mas maayos at ligtas na tawiran. Hindi rin pinatawad ng ilog maging ang approach ng sementadong tulay sa parehong barangay. Naglagay na muna ng kawayan ng mga residente para pansamantalang madaanan ng mga tao. Wala na lahat ang kabahayan dito, guys. Nakuha na lahat ng baha. Lumikas naman ang nasa 15 pamilya sa Barangay Katubaw dahil sa pag-apaw ng sapa. Bunsod ng walang puknat na ulan doon mula pa Miyerkules. Nanlumo rin ng mga mangingisda habang winawasak ng malalakas na alon ang kanilang mga bangka sa bayan ng Maitom. Nasa 8 bangka ang nasira habang may ilang bahay rin na napinsala dahil sa hampas ng alon. Isang lalaki naman ang nakunang biglang tumawid sa rumaragasang ilog sa General Santos City kahapon. Hala ka doon! Hala ka! Naanod! Oy, ga! Natangay ng ilog ang lalaki. Pero kalaunay, ligtas na nakaahon sa kabilang dako ng ilog. Sa Palimbang Sultan Kudarat, 20 barangay ang binaha. 6 dito ang lubang apektado kaya nagpatupad sila ng preemptive evacuation. Kinakailangang i-rescue ang ilang residente kabilang ang mga bata. Nakauwi na ang ilang lumikas nang humupa ang baha kanina. Hanggang baywang naman ang baha sa Barangay Caridad sa bayan ng Lambayong kanina. Pinasok ng tubig ang mga bahay. Mahulog jud ka sa ubos. May pagguho naman ng lupa sa Sitio Cleb sa Barangay Datal Dlanag sa Tiboli, South Cotabato. Humihingi sila ng tulong sa LGU para magsagawa ng clearing operations. Hindi rin madaanan ang Maladi Bridge sa Malabang, Lanao del Sur matapos itong masira kasabay ng pag-apaw ng ilog. Binaha rin ang mga kasada sa Iloilo City. Hindi man igapon mo basta sunod pero ginabuin-buin lang para nga hindi lang bala matamaan kadalom gid. Lumikas naman ang mga residente sa Barangay Kalubihan, Haro dahil sa hanggang baywang na tubig kaninang madaling araw. Ayon sa Iloilo City DRRMO, 30 barangay ang apektado ng baha sa lungsod. Nahulog naman sa kanal at bahagyang tumagilid ang isang bus sa Hamtik Antique. Sinagip ang 8 sakay nito kasama ang driver at konduktor. Mga natrap naman sa bahay dahil sa baha ang sinagip sa Barangay Funda. Mahigit 100 pamilya ang inilikas sa buong lalawigan ng Antique dahil sa pagbaha at masamang panahon. Napinsala ang bahagi ng National Road sa Pilar, Bohol dahil sa pag-apaw ng tubig sa spillway. Ang perimeter fence sa tabing kalsada sa bayan ng Kandihay gumuho kaninang umaga. Ayon sa Kandihay MDRRMO, dahil ito sa paglambot ng lupa na nababad sa tubig bunsod ng ulan. Nakaranas din ng malakas na ulan ang ilang bahagi ng Luzon gaya sa Cavite at Aurora kaya maraming mangingisdang hindi muna pumalaot. Biyaya naman kung ituring ng mga magsasaka ang pag-ulan sa Ilocos Norte.
Malaking tulong anila ito sa mga sakahang hindi pa mataniman ng palay dahil sa pagkatuyo. Sa Dagupan City, habang di pa bumubuhos ang ulan, dumaong na muna ang mga bangkang pangisda sa pantalan dahil sa bagyong Quiapo. Tama-tama ng pagdaong namin kahapon na siyempre sa sobrang laki daw ng alon. Ang bubong ng ilang bahay, itinali na para hindi matangay ng hanging dala ng bagyo. Nakabantay rin ang Office of Civil Defense bilang paghahanda sa masamang panahon. Mga low-lying areas po. Dito sa Region 1 po ang atin pong tututukan sa posibilidad ng pagbaha po and even po yung mga rain-induced landslides po. Ayon sa Pag-asa, bagyong Quiapo ang nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Habagat na pinalalakas naman ng bagyong Quiapo ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagmisulay ilog ang ilang kalsada sa Lawag, Ilocos Norte dahil sa matinding baha bunsod ng bagyong Quiapo. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Pero may ilang pumapasadang tricycle ang pilit sinuong ang baha. Umapaw na rin ang mga kanal dahil sa lakas ng agos. Kaulapan ng bagyong Quiapo naman ang nagpaulan kanina umaga sa ilang bahagi ng Metro Manila. Saksi si Gabriel Gonzalez. Napalusong sa baha ang ilan sa bahaging ito ng Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila kaninang umaga. Ang iba nanatili sa Center Island. Nahirapan ding dumaan ang ilang sasakyan. Binahapati ang bahaging ito ng Taft Avenue sa tapat ng Philippine Christian University at El Ginto Street sa likod naman ng Philippine Women's University. Gutter deep naman ang baha sa Caloocan. Napahintutuloy ang mga rider at hinintay humupa ang baha. Malakas din ang ulan na may kasamang kidlat sa Muntinlupa City. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Lumakas pa po bilang severe tropical storm ang bagyong Quiapo habang lumalayo sa kalupaan ng Pilipinas. Base po sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 3 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands pati na sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng Apayao. Ganyan din po sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi ng Ilocos Norte, pati na sa Ilocos Sur, La Union at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo 110 kilometers kanluran-hilagang-kanluran ng Calayan, Cagayan. At sa forecast track ng Pag-asa, inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga. At hinihila pa rin ito ang habagat na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Saksi si Bea Pinla. Ito ang sumalubong sa mga barko ng PCG at BFAR na naghatid ng tulong sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. 5 meters! Binugahan sila ng water cannon ng China Coast Guard. Water cannon! Ayon sa PCG, 6 na CCG vessel kasama ang ilang maritime militia ang bumuntot sa BRP Cape San Agustin. Saka ito binugahan ng water cannon pasado alas 6 ng umaga. Pasado alas 7:30 hanggang bandang alas 8, ilang beses winoter cannon ang BRP Datu Paduhinog. May 1.7 metro lang ang layo ng barko ng CCG. Pinatay rin daw ng barko ng CCG ang Automatic Identification System na paglabag sa International Regulations on Safety of Navigation. Pansamantalang nawala ng satellite at internet ang barko. Pasado alas 8 ng umaga, na-monitor ang isang maritime militia vessel na naghahatak ng lubid 100 metro mula sa BRP Datu Sumacuel, bagay na pwede raw maglagay sa barko sa peligro. Mag-alas 9 ng umaga, ang BRP Datu Cabaylo naman ang binomba ng tubig. Ang panghaharas ng China, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea. Giit nila, final and legally binding ang 2016 Arbitral Award kung saan sinabing walang bisa ang 9-dash line ng China. Nakasaad rin dito
na common fishing ground ng Bajo de Masinloc na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales. Tapangan talaga yung loob talaga para mabuhay yung mga pamilya namin. Hanggat may dagat, tuloy lang po. Kahapon lang ng umaga nang bombahan din ng tubig ng CCG ang BRP Dato Dumangsil. Sa ikatlong araw po ng pagpapatrolya ng PCG at BFAR dito sa Bajo de Masinloc, kasalukuyan na pong niwa-water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Dato Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At nitong Lunes naman, 2 Pilipinong sundalo ang sugatan matapos ang pamamalo ng China Coast Guard sa mga Navy personnel sa Ayungin Shoal. Sa bagong pahayag ng China Coast Guard, tinawag na iligal ang paglalayag kanina ng mga barko ng Pilipinas, pati ang bangka ng mga mangingisda sa Bajo de Masinloc na tinawag nilang Wangyan daw. Bayolenteng pag-atake naman sa CCG ang tawag nila sa nangyari sa Ayungin Shoal. Babala ng China Coast Guard sa Pilipinas, itigil ang mga anilay mapang-udyok na gawain. Dati nang sinabi ng PCG at AFP na hindi mga Pilipino ang nagsimula ng gulo sa Ayungin Shoal. Sa huling araw ng 59th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Ministers Meeting and related meetings, pinagtibay ng European Union ang suporta nito sa 2016 arbitral ruling. The EU supports efforts by ASEAN and China to conclude a legally binding code of conduct in the South China Sea. Disputes must be settled through dialogue, not coercion. I wish to express my deep appreciation for the EU statement of deep concern regarding the incident which resulted in the injury of a Philippine Navy serviceman. Nagpasalamat din ang Pilipinas para sa 15 million euros o mahigit 1 billion pesos mula sa EU para sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Armed Forces of the Philippines o AFP. This is the first ever European Peace Facility support to be implemented in the Indo-Pacific, and a clear demonstration that Europe is stepping up as a security partner in the region. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Muling sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ang halaga ng piso. Nagsara ang palitan ngayong araw sa mahigit 61 pesos and 84 centavos kada dolyar. Mas mahina kumpara sa dating record low na 61 pesos and 75 centavos na naitala kahapon. Sa gitna po ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market dahil sa sigalot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Umaabot na sa mahigit $100 ang presyo ng langis kada bariles. Kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi sa 2 oil tanker ng Saudi Arabia sa Red Sea. Ngayong araw din inanunsyo ng Amerika na magpapataw sila ng 12.5% na taripa sa mga produktong inaangkat nila mula sa Pilipinas. Sa kabila po ng mga nakaraang pag-ulan, pababa pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at sa mga karatig na lugar. Ayon po sa Manila Water at Maynilad, ilang lugar ang posibleng makaranas ng paghina ng pressure ng tubig gripo. Saksi, si Rafi Timo. Ganito man kalakas ang ulan sa mga nakalipas na araw. Tuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila. Tuloy pa din naman kasi ang konsumo ng tubig mula sa dam. Mas marami po tayong nakukonsumo kaysa yung pumapasok. Kaya po bumababa yung elevation ng dams natin kahit na umuulan doon sa watershed ng Angat o ng mga dams natin. Kaya sabi ng Manila Water, posibleng maging mahina ang pressure ng tubig gripo sa ilang lugar na kanilang sinusuplayan. Para tayo pa rin ang pag-distribute natin ng tubig sa lahat ng ating mga customers despite declining levels of shutdown. Pero 24 oras pa rin naman anila ang supply ng tubig gripo at hindi magkaka-water interruption, maliban sa iilang lugar. Pagkakataon na kung meron silang matataas na floors, baka hindi na makaabot doon ng ganong lakas yung tubig na dating na i-experience nila. Yung mga nawawalan daw ng tubig ngayon ay posibleng dahil lang sa maintenance work at walang kinalaman sa mababang level ng Angat. Pwede rin naman po tayo magpadala ng mga water tankers para lang mabigyan sila ng tubig habang tinatapos natin yung ating mga repairs. Tugon din ng Maynilad ang water pressure management habang mababa ang level ng Angat, bukod pa sa pag-aayos sa pag-iimbak ng tubig at pagbabawa sa nasasayang na supply. Kaya makararanas din ang ilan nilang customer ng mahinang pressure ng tubig gripo
o pagbabago sa availability ng supply. Nananawagan sila sa mga customer na magtipid ng tubig. Bagaman sumadsad sa pinakabababang level ng tubig sa Angat at nasa 150.90 meters kumpara noong nakarang linggo, posibleng umakyat na ito dahil sa mga pag-ulan. Lalo na pag nakarating na sa reservoir ang tubig na bumagsak sa paligid ng watershed area nitong mga nakaraang araw. Inaasahan po namin ng Sabado and Saturday and Sunday, may mga pag-ulan pa tayo. Inaasahan po natin na aakyat po yung mga elevation ng mga major dams natin dito sa Luzon. Rafi Tima ang inyong saksi. Isa na naman pong big-time taas presyo sa produktong petrolyo ang nakaamba sa huling linggo ng Hulyo. Ayon po sa oil industry source, posibleng tumaas ng 5 piso at 75 sentimo hanggang 6 na piso at 48 sentimo ang kada litro ng diesel. Nasa 5 piso at 20 sentimo hanggang 5 piso at 72 sentimo ang posibleng taas presyo naman sa gasolina. Kabati po ito sa 4 na araw na trading kaya posible pang magkaroon ng pagbabago. Sinabi po ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian na napag-usapan nila ni Presiding Officer Cheese Escudero ang posibilidad na tapusin na muna ng depensa ang presentasyon nila sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Layon daw nitong pabilisin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi po ni Gatchalian, nasa prosekusyon at depensa pa rin ang pagpapasya. Saksi, si Ian Cruz. Natapos na ng prosekusyon ng presentasyon ng testigo at ebidensya para sa Article 4 o ang bantang pagpatay umano ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, tututok na ang prosekusyon sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng vice. Ang napagkasunduan ng magkabilang panig, tatapusin ng prosekusyon ang presentasyon nila sa 4 na articles of impeachment, saka babalikan isa-isa ng depensa para sa kanilang argumento, testigo at ebidensya. Tumagal ng 9 na araw ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 4. Kaya naman para mapabilis pa ang paggulong ng impeachment trial. Napag-usapan daw ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero na baka pwedeng tapusin na rin muna ng depensa ang presentasyon nila sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Sa ganung paraan, makikita ng defense kung ano na yung mga napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin mga testigo nila, at masusundan din ng taong bayan, no? Instead na babalik tayo sa umpisa ulit. No? So, yun ang isang paraan na nakikita ko para bumilis at para maintindihan lalo ng taong bayan. Sabi ni Gatchalian, nasa pasya pa rin ito ng prosekusyon at depensa. Pinag-uusapan yan ngayon ng dalawang panig and hopefully next week magka-agree sila. Kung magkaka-agree sila, ganun ang process na gagawin natin. Ipinasumbina na ng impeachment court ang dalawang tagalambang na testigo ng prosekusyon para sa Article 1. Kung magkasundo ang magkabilang panig na tapusin muna ang Article 4, ipagpapaliban muna ang kanilang pagsalang sa witness stand. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinag-uusapan na raw ang pagbabago ng takbo ng impeachment trial at posibleng magkaroon sila ng desisyon dito sa susunod na linggo. Pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin naming mapabilis to, no, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit na iupo pa sila. No? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter at hintayin ho namin ang pagpapasya nila. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ng depensa sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Michael Wesley Poa. Pero ayon sa kanya, hindi muna sila magkokomento sa ngayon. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft, directed indirect bribery at money laundering si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil po ito sa pagkamal umano niya ng tinatayang 56 billion pesos mula sa mga flood control project. Kasabot umano niya si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na pinakakaso ng plunder, graft at direct bribery.
Sa supplemental affidavit na isinumite ng panel sa Ombudsman, pinadagdag nila ang mareklamong yan sa nauna na nilang rekomendasyon nitong Abril laban kina Ko. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Ko kaugnay nito. Ayon naman sa tagapagsalita ni Romualdez, handa ang dating House Speaker na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala raw sila na kung magkakaroon ng patas na laban at paghuhusga batay sa ebidensya, ay mapututunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Abangan ang susunod na kabanat. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang isyu ng katiwalian sa darating na State of the Nation Address sa Lunes. Saksi, si Ivan Mayrina. 3 araw bago kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laman ng kanyang SONA. I will always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. Hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad-lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabilang sa mga gustong malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kaban ng bayan sa mga flood control project. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Surprise siya. Abangan ang susunod na kabanata. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bonoan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH. I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy ang tayo. Habang abala ang pamahalaan sa paghahanda para sa SONA, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang bersyon ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ang hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish. Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas kaugnay ng VAT. May kakayahang kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin. Handa na rin ang FEG na mahigit isang linggo raw binuo ng grupong bayan at surian ng sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups. Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalo higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. Ang Philippine National Police nakahanda na raw para sa SONA. 3 raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance. We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies. Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng SONA ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman, naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ang pananagutan sa mga anyay palpak na flood control project ang isa sa mga sentro ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2025. Ilang araw bago ang SONA, magkasunod na nalubog sa matinding baha dahil sa bagyo at habagat ang maraming lugar sa Metro Manila at kalapit lugar. Kaya po sa kanyang talumpati, maanghang
ang mga binitawang salita ng Pangulo. Pahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Ang galit ng taong bayan, bumuhos sa kalsada. Iniutos po ng Pangulo na magsumite ng listahan ng DPWH ng lahat ng flood control projects mula po sa bawat rehiyon na sinimulan o nakumpleto sa nakaraang 3 taon. Magsagawaan niya ng audit at performance review at lahat ng may sala, pinakakasuhan, kabilang ang mga kontratista. Inilunsad ang sumbong sa Pangulo website at nagkaroon ng kaliwat-kanang pagdinig. Itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para magsiyasat. At makalipas ng 1 taon, 12 kaso ang naisampa kaugnay sa flood control scandal. 44 na personalidad ang kinasuhan. 35 rito ang nakakulong na, matapos mahuli o di kaya'y sumuko. 9 ang at large o pinaghahanap pa. At isa po sa mga naungkat noong mga budget hearing ng DPWH ay kung may master plan nga ba ang flood control projects sa buong bansa o kahit dito sa Metro Manila. Tinanong po namin kaugnay nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang flood management master plans, hiwa-hiwalay yan. No, typically, mga major rivers ng bansa, yan, merong master plan yan. Ang problema, number 1, marami dyan medyo luma na. At ikalawa, na directly related dito sa mga kalokohan na nangyari these past several years, is hindi sinusunod. Kasi nga, nalaman na natin ngayon na yung mga proyekto sa flood control, ginagamit lang para magnakaw. Sa Metro Manila nga, sabi ni Dizon, kulang pa ng plano. Sa Metro Manila, ang pinakakailangan is yung drainage master plan. Quezon City, merong drainage master plan yan. Ang Maynila, merong drainage master plan yan. Ngayon, kailangan yan pagsama-samahin natin. No? At tayo ngayon ay nakikipagtulungan sa MMDA para gawin yon. Matagal na pong nararanasan sa Metro Manila na umaabot sa mga kalsada ang baha at hindi makaagos papunta dapat sa mga estero, ilog at sa Manila Bay. Balakid pa na sa pagsipsip ng tubig sa ilang lugar ay may kasamang basurang hindi biro ang laki at dami. Naglilinis naman ng drainage ang mga otoridad gaya ng MMDA. Pero noong nakaraang taon, sinabi ng DPWH na bukod sa luma ang mga drainage sa NCR, 70% nito ay silted o barado na. Hindi lang ng basura, kundi ng banlik o lupang naiwan dahil sa nagdaang baha. Luma at sira-sira rin ang mga pumping station, kaya lalong nabibilaukan ang mga drainage. Marami, kunyari sa mga baha sa Maynila, sa Quezon City, sa Espanya, sa Taft, sa Ross Boulevard. Ang dahilan nun, lalo na yung mga tumatagal ng araw, kasi hindi gumagana yung mga pumping station. Ang isa sa mga solusyon, sinimula noong 2018, ang 24.9 billion pesos na flood management project na pagsasamoderno o pagsasaayos at pag-upgrade ng 34 na pumping stations at isang substation ng MMDA. Gayon din ang pagtatayo ng 4 na bagong pumping station. As of June 2026, 19 na pumping station ang na-rehabilitate. Kamakailan lang ay inspeksyon ng Pangulo ang bagong rehabilitate na drainage system sa G. Araneta Avenue. Basta hindi gaya ng dati, sabi ni Dizon, bawal na ang kanya-kanya at dapat nakikipag-ugnayan ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan para malutas ang problema. Kapag properly coordinated at napaplano ng tama ang mga proyekto, nagbibinipisyo ang mga kababayan natin. Kung kakausapin mo ngayon ang mga taga G. Araneta, sila mismo, damang-dama nila yung pagbabago at yung konting kahit papanong ginhawa dun sa, kumpara dun sa pagbabaha dati. E paano naman sa buong bansa? Kasunod po ng sona ng Pangulo noong 2025, sunod-sunod na nabunyag ang itsura at lawak ng anomalya sa mga proyekto kontra baha. Tumambad ang mga hindi natapos o inabandon ng infrastruktura. Mga natapos naman pero hindi pasok sa pamantayan. Yung simento rito, natutulog sa kamay. O yung katakot-takot na ghost project na ni Anino ay hindi nasilayan. Hindi na pwede yung dati na project title lang tsaka
amount yung project, yun na yun. Wala man ngang supporting document, yung mga nakita natin sa Bulacan, sa Mindoro, sa iba't iba pang mga lugar. No? Sa Davao Occidental. Ginawa na lang yan para lang nakawin yung pera. Hindi na pwede yun. Ang punot dulo pa rin ng solusyon ayon kay Dizon ay ang pagkakaroon ng tamang plano at mahigpit na pagsunod nito. Halimbawa sa Mindoro, kailangan natin ng master plan dyan. Kailangan natin ng master plan sa ibang areas sa Northern Luzon, tulad ng Pangasinan at ng Ilocos. Kailangan natin. And some areas in Mindanao, halimbawa sa Region 10, sa Cagayan de Oro, sa Iligan, kailangan natin yan. So, meron pang mga kailangan natin gawin, pero marami din naman na meron na i-update na lang. Lalo't maaaring iba-iba ang mukha ng flood management, depende sa lugar. Kaya kailangan natin ng master plan, tsaka kailangan natin ng eksperto. Kasi hindi naman pwedeng mag-iimbento na lang tayo ng kung ano-ano mga flood control. Yung pala, hindi naman pala na-address sa mga problema. Ina-update natin this year. Hopefully, matapos this year, if not, hanggang next year. At mga solusyong hindi lang basta infrastruktura ang kailangan. Oo, marami tayong mga nature-based solutions na ginagawa. No, halimbawa, pagka may isang ilog na tumataas kapag umuulan, hindi naman automatic na dapat lagyan mo na ng konkretong dike yun eh. Pwedeng lupa lang, earth dike na tinatawag nila, pwedeng dredging lang, palakihin natin yung ilog, pwede din yung gabyon na lang ang gagawin, yung mga bato-bato na nanggagaling din sa ilog na gagamitin natin para imbes na simento ang lalagay. Hindi lang po pang throwback, pang crossover pa ang aabangan sa Task Force Firewall. Para po sa isang misyon, magbibihis amihan si Kylie Padilla na kanyang karakter sa Encantadia. At ibabalik naman ni Miguel Tan Felix si Pagaspas, ang kanyang karakter sa Encantadia at Mulawin. Naka-Encantadia cosplay rin sina Buboy Villar at Cheska Fausto. Costume lang daw ito ng Task Force Firewall agents para sa kanilang bagong misyon. Arestado ang 2 lalaki na nahulikam na nagnakaw ng mga piraso ng bakal sa Cainta, Rizal. Nakasabit sa jeep ang 2 lalaki sa Felix Avenue nang bigla silang bumaba habang nakahinto ang sasakyan. Ang isang lalaki sumampas sa likod ng catering truck at pinagkukuha ang laman nitong ilang piraso ng bakal saka iniabot sa kasama. Bago muling umandar ang truck, umalis ang 2 lalaki. Nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis at doon na aresto ang 2. Naibenta na umano ang mga nakuha nilang piraso ng bakal. Ayon sa mga suspect, ipinangsugal nila ang nakuhang pera. Kung hindi pa sigurado kung adrenaline rush o peace of mind ang hanap, bakit hindi pagsabayin? Sa Switzerland, isang giant swing ang itinayo 2,110 meters sa ibabaw ng Swiss Peak. Mula raw noong buksan nitong Hulyo, palaging puno ang naturang atraksyon. Ang pamunuan ng lugar na isang ski place tuwing winter season, umaasang makatutulong ang giant swing na makaengganyo ng mga turista kahit hindi taglamig. Naasahan kasi nila magiging unpredictable ang snowfall bunsod ng climate change. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi.